Kinben Book 5, Chapter 117. Halos tumagal din ng 1 oras mahigit ang kanilang biyahe papunta sa kanilang destinasyon. Si Ricky nga ay nakatingin lang sa labas ng bintana para pagmasdan ang mga nagtataasang gusali na kanilang nalalampasan. Ang kalapit naman niyang si Sandy ay natulog dahil ito raw ay maagang umalis ng Quezon kaninang umaga at naligaw pa raw pala ito sa pagpunta sa Cubao kaya ito nahuli. Lumiko nga ang kanilang sasakyan sa isang kanto at isa na namang highway ang kanilang dinaanan. Nakita nga rin ni Ricky ang SM Marilao at makalampas doon ay muli silang lumiko pa kaliwa at ilang sandali pa ay may isang gate na pinasukan ang kanilang sasakyan. Mukhang nandito na kami, sabi nga ni Ricky sa sarili. Nakakita nga siya ng isang malaking gusali na may nakalagay na mga letra na Bulacan Infernos. Sa hindi kalayuan ay nakakita nga siya ng isang malawak na running field na sa gitna ay mayroong football field dahil may 2 goal area sa magkabilang dulo noon. May ilan pa ngang mga gusali sa paikot na lugar na ito. Sa hindi kalayuan ay may nakita rin siyang gusali na tila isang gymnasium at kadikit nito ay may isang gusaling may 4 na palapag. May mga nakita rin siyang mga tao na nakauniforme na naglalakad sa kung saan saan. May isang gusali rin nga sa dulo siyang nakita na may nakasulat sa harapan na Kuwangko. Sa harapan nga ng basketball building huminto ang kanilang sinasakyan. Pinababa na nga sila at sa pagtayo nila sa harapan ng gusali ay tumambad agad sa kanila ang mga tarpaulins ng Bulacan Infernos players. May mga ads din doon at makikita nga na ang daming sponsors ng mga ito na kung ano-anong brand sa bansa. Inilibot nga muli ni Ricky ang kanyang tingin at hindi niya maiwasang mamangha na may ganito palang lugar dito sa Bulacan. Parang isa raw itong lugar na ang priority ay ang iba't ibang sports. May natanaw nga rin siyang isang malawak na pool sa hindi kalayuan at may ilang lumalangoy roon. We're here. Ito ang sports compound ng mga Kuwangko at si Sir Nelson Kuwangko ang nagmamanage nito. Mamaya ay may magtutur sa inyo rito para ipakita kung ano ang mayroon sa lugar na ito. Sabi nga sa kanila ni Sir Greg at maya-maya pa ay may isang puting kotse rin ang biglang huminto sa harapan ng building kung nasaan sila. Bumukas nga ang pinto noon sa may driver area at dito na nga bumaba ang isang lalaking nakasuot ng shirt na gray na may logo ng Bulacan Infernos. Ang lakas ng dating, nasambit na nga lang ng isang kasama ni Ricky. Si Sandy naman ay agad na napangisi sa isip nang makita ang pagbaba ng 6'4" naman lalarong iyon. Maputi ito at naka-clean cut ang buhok. Makikita ngang pinagmasdan nito ang mga players na kasama ni Sir Greg at nang makita niya ang pinakamaliit doon ay marahan niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Darius noong nagpunta ito ng Mindoro. Siya pala iyon, Ricky Mendez. Mahinang wika ni Lebron kay Dick, ang ace player ng Bulacan Infernos. Makikita nga rin ang number na 6 sa likod ng kanyang suot. Bumukas nga rin ang kabilang pinto ng sasakyan at isang babae naman ang lumabas doon. Ang ilang mga players na kasama ni Ricky ay nabighani kaagad sa babaeng iyon na makikitang maikli ang buhok na hanggang balikat. May maamong mukha at nakakahalinang tingin din ito. Isama pa nga ang ganda ng katawan nito na makikita sa suot nitong cotton black pants at medyo fit na shirt na gray na may apelyidong kay Dick sa likuran. Siya ang asawa ni Bron. Sabi naman ni Sir Greg sa mga kasama niyang players na napatango na lang. Ang swerte raw ni Lebron sa asawa nito at dahil halos lahat sila ay wala pang asawa ay nakaramdam sila ng inggit. Mas maganda pa rin si Andrea. Sabi naman ni Ricky sa sarili. Ingat, chat me if susunduin na kita. May ngiting wika ng babae na kinuha na nga ang susi ng sasakyan mula kay Lebron. Agad namang humalik ang lalaki sa noo ng kanyang asawa. Sige Gail, ingat sa pagmamaneho. Mukhang ito na yung mga batang magkakaroon ng training camp. Wika naman ni Lebron at marahang napaseryoso si Gail nang mapatingin sa 5'6" na player na si Mendez. Agad din namang pumasok sa loob ang babae at pinaandar ang sasakyan. Si Lebron naman ay agad nang naglakad at pinagmasdan na niya nang malapitan ang mga players na sasama sa training camp. Sir Greg, sila na po ba ang sasama sa amin? Oo Bron, iyong 6 ay nasa loob na kanina pa.
dahil galing silang norte. Sagot naman ni Greg at napatango naman si Bron. Good luck guys, sana ay ma-enjoy ninyo ang isang linggo rito. Excited na akong makalaro kayo. I'm sure mga malalakas kayo dahil magagaling maghanap ang mga scouts namin. Nakangiting winika ni Lebron at si Ricky ay nakaramdam ng tuwa sa player na ito. Hindi kasi siya nakaramdam ng yabang dito sa kabila ng pagiging ace player nito. Pagkapasok nila sa loob ay hindi muna sila dinala ni Sir Greg sa court. Naglakad pa sila sa hallway ng lugar at sumakay ng elevator. Sa pagkakaalala nga ni Ricky ay may 4 na palapag itong building at sa 4th floor sila pumunta. Dito nga ay may ilang staff ng lugar na sumalubong sa kanila na may dalang papel. Magpahinga muna kayo, mamayang hapon pa tayo mag-i-start ng tour. Alam kong excited kayo pero mas magandang ipahinga muna ninyo ang mga katawan ninyo dahil sa biyahe. Mamaya ay paakyat na rin ang lunch ninyo. Masayang wika nga ni Sir Greg. Ang staffs na muna ang mag-iintindi sa inyo para dalhin kayo sa rooms ninyo. Sabi pa nga ni Sir Greg at nagpasalamat na nga ang mga players sa kanya bago siya umalis. Parang nasa loob sila ng hotel dito sa 4th floor dahil may mga numbers ang bawat pinto ng room. Sinabi nga ng staff na 3 tao raw per room ang magsasama. Sa hawak nga nilang papel ay makikitang nakalista na roon ang mga pangalan nila. Sana magkasama tayo sa room. Mahinang wika naman sa kanya ni Sandy. Oo nga pre, sabi naman ni Ricky kaso sa kasamaang palad ay hindi iyon nangyari. Mr. Ricky Mendez, Mr. Kurt Bondok at Mr. Harry Gardose, dito po sa number 14 ang rooms ninyo. Sabi nga ng staff at napangiti naman si Ricky. Dito na nga rin niya nakita ang paggalaw ng mga makakasama niya. Ang lalaking tao ng mga ito. Nasabi nga ni Ricky sa isip dahil ang isa rito ay sa tantiya niya ay kasing tangkad ng kanyang kuya Marlon. Ang isa naman ay nasa 6 foot ang height at parang asuplado raw ng datingan ng mga ito. Pumasok na nga sila sa room at makikita nga na may isang malawak na kama roon. Kasya nga ang 3 roon at parang pang family itong room. Pakiramdam nga ni Ricky ay parang ang bigat ng atmosfera sa loob. Pasimple nga rin muna niyang pinagmasdan ang buong loob. May TV at may study table din sa tabi. Sa dulo ay may bintana na may kurtina at sa may pagpasok ay naroon sa kaliwa ang mini kitchen. Maganda ito para sa kanya. Para talagang hotel. Pero ang sabi ng staffs ay pahingahan lang daw ito ng mga players ng basketball team ng mga kuwangko at nagagamit lang kapag may mga matagalang trainings. Pagkalapag nga ni Ricky ng kanyang gamit ay pasimple siyang napatingin sa dalawa niyang kasama na parang ayaw ring magsalita. Natatawa nga siya sa isip niya pero hindi naman daw pwedeng ganito. Ang dalawang ito raw makakasama niya rito ng ilang araw at pangit daw kung ganito sila. Huminga si Ricky ng malalim. Siya na raw ang mag-i-initiate ng pakikipagkilala. Hindi na raw siya dapat pang mahiya kasi hindi na siya bata para sa ganito. Hi, Ricky Mendez nga pala, taga Oriental Mindoro. Wika nga ni Ricky na agad nang initian ng dalawang kasama niya, nakakalapag lang din ang gamit nila sa tabi. Kalmado siyang pinagmasdan noong matangkad. Kurt Bondok from Rizal sa Antipolo. Wika nga nito na tumingin din sa isa pang kasama nila at nagkatanguan sila. Harry Gardose, malapit lang ako, Marikina. Wika naman noong 6-footer na makikitang ngumiti rin naman sa kanilang dalawa. Nakahinga naman ng maluwag si Ricky nang magkakilanlan na sila. Makikita nga na naghubad na ng pantaas sina Gardose at Bondok at makikita agad ang physical fit nilang pangangatawan. Mukhang alagang-alaga ng dalawa ang kanilang sarili na isang malaking bagay para sa kanila na mga atleta. Nagsuot din naman agad ng sando ang dalawa at mula sa kanilang bag ay naghanap na sila ng shorts na susuotin nila. Nagtanggal na nga rin si Ricky ng suot niyang polo shirt na maroon at napaseryoso ang dalawang kasama niya nang makita ang matipuno nitong pangangatawan. Hindi rin magpapatalo si Ricky sa aspetong iyon, lalo pat alaga rin niya ang kanyang sarili. Agad din namang nagsuot ng manipis na white shirt si Ricky at makikita naman sina Gardose at Bondok na parang nakaramdam ng kaunting kaba. Kilala na nila si Ricky Mendez dahil sa naging interview nito sa GMA News. Napanood din nila ang finals ng Mima Europa League at base sa kanilang mga nakita ay isa raw itong mahusay na manlalaro. Mas naramdaman pa nga nila lalo ito nang makita ang katawan nito na parang hindi rin sila uurungan kapag nagkaroon ng suntukan.
Sumagi rin kasi sa isip nila ang nangyaring rambulan noong Game 2 sa laro nitong si Mendez. Nakapagpalit na nga ng damit ang tatlo. Parang ayaw pa rin nga nilang mag-usap kung kaya si Ricky na naman ang nanguna sa pagsasalita. Ito ay matapos niyang hawiin ang kurtina ng silid na naging dahilan upang tumambad sa kanila ang malawak na compound ng sports facilities na narito na may kinalaman sa iba't ibang sports. Ilang taon ka na Sir Kurt? Ikaw Sir Harry. Wika nga ni Ricky na binigyan uli ng ngiti ang dalawa na parang napangiti ng pilit sa kanya. Napansin iyon ni Ricky. Ayaw nyo ba sa akin? Ganito rin kasi ang pakiramdam ko doon sa iba nating kasama kanina sa bus. Parang galit kayo sa akin. Hindi na nga napigilan ni Ricky na mabanggit ito sa dalawa na marahang napabuntong hininga. Umupo nga si Harry sa malambot na kama. Sa totoo lang, kilala ka na naming lahat. Kasi yung interview mo, nayabangan kami sa iyo kasi paano mo nga naman magagawa iyon? Anong laban mo sa malalaking players? Seryosong nakinig si Ricky. Kagaya lang din ito ng reaksyon ng ibang hindi siya kilala. Pero wala naman tayo sa loob ng court. Sa loob ng court, pwede ninyo akong ilang paso. Pero pwede naman tayong maging magkakaibigan dito. Hindi ba iyon pwede sa magkakalaban sa basketball? Seryosong winika ni Ricky. At makikita naman si Kurt Bundok na marahang napangiti sa narinig niya mula rito. Sa totoo lang, lahat naman tayo ay may gustong ma-achieve sa buhay, sa basketball. Tama ka. Pwede naman iyong sinabi mo. Isa pa, power forward is last center ang position ko. Kaya wala sa aking problema kung makalaban ka. Magaang winika ni Kurt na nagpatango naman kay Ricky at Harry. Ako, guard ako. Kaya kailangan maging mas magaling ako sa iyo. May ngiti pang wika ni Gardose na ikinangiti naman ni Mendez. Walang problema iyan sa akin sa loob ng court. Ganoon naman ang basketball. May competition sa bawat isa. Pero okay na ba tayo mga pre? May ngiti pang dagdag ni Mendez na ikinatango ng dalawa. 25 na ako, sabi nga ni Bondok. 26, sabi naman ni Harry. Mga kuya ko na pala kayo. 23 pa lang ako, sabi nga ni Ricky na ikinaseryoso ng dalawa. Bata ka pa pala, sabi nga ni Kurt at kasabay rin noon ay ang pagtunog ng doorbell ng kanilang silid. Dinala na nga ang tanghalian nila at magkasama silang kumain sa may tapat ng bintana. Gulay, isda at kanin ang ibinigay sa kanila. May kasama rin itong fruit drink na nasa plastic bottle. Ang atmosfera nga ng silid ni Ricky ay tuluyan na rin gumaan. Matapos nga nilang kumain ay dito na nga sila nagkakwentuhan tungkol sa kanilang mga basketball career. Nakwento ni Kurt na bata pa lang ay mahilig na siyang maglaro ng basketball. Dahil nga sa height niya. Palagi rin siyang napapasali sa liga sa Rizal kaso sa kabila noon ay hindi naman daw siya mabigyan ng oportunidad na mapasama sa bigger leagues. Hindi raw siya nakapagkolehiyo dahil mahirap lang sila. Kaya ang nangyari ay 1 taon lang siya noon sa college. Nagtrabaho na rin siya para makatulong sa kanyang pamilya. At kasabay raw noon ay napasali rin siya sa mga underground games na kung saan ay may mga pustang malalaking pera at doon daw nahasa ang kanyang paglalaro. Walang foul doon. Talagang kapag mahina ang katawan mo, mababalya ka. May isa rin akong nakikitang naglalaro roon na napasama sa atin. Si Dave Fadwa. 5'9" ang height niya, pero matinik sa ball handling at sumasalaksak sa basket kahit malalaki ang bantay. Hindi siya shooter at more on sa tira sa painted area ang ginagawa niya. Siya ang pinakamalakas na player sa underground games na ginaganap sa Rizal at minsan ay sa Pasig. Nagulat nga ako nang makita ko siya kanina sa bus. Dagdag pa nga ni Kurt. Si Ricky naman ay napaseryoso nang marinig iyon. Nakaramdam na naman siya ng excitement dahil mukhang talagang maraming malulupit na manlalaro rito ngayon. Dito nga niya masusubukan kung kaya ba raw niyang makipagsabayan sa mga ito. Napakwento naman si Harry. Minsan na rin daw siyang nakapaglaro sa sinasabi ni Kurt at hindi na raw siya umulit dahil unang subok niya ay doon pa nagkaroon ng gulo dahil nagkaroon ng suntukan sa gitna ng laro. Napatawa na lang nga siya habang nagkukwento at pagkatapos daw noon ay hindi na siya sumubok pa uli. Base nga sa kwento niya ay hindi niya inaasahan na mapapasama siya rito. Ang totoo raw ay nagulat siya dahil sa kanyang mga kaibigang basketball player din na taga Marikina ay tanging siya lang ang wala pang naaabot na bigger league. 4 kaming magkakaibigan. Iyong 3 ay nasa Maharlika, magkakaibang team, tapos iyong isa ay nasa PBA. Naiinggit nga ako sa kanila.
pero naglalaro pa rin naman ako. More on shooting ang laro ko. At dahil nagkaroon ako ng chance sa training camp na ito, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Sabi nga ni Harry na napatingin pa kay Ricky. May narinig kasi ako na kaya raw tayo nandito ay dahil may planong magbuo si Sir Nelson ng isang team na consist ng mga gaya nating mga players, yung hindi napansin ng ibang mga scouts ng mga nasa bigger leagues. Kung tama ang nasagap ko, may plano raw sila na magpasok ng isa pang team sa PBA at ang mga players na ipapasok nila ay magmumula sa mga na-scouts nila mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Kwento pa nga ni Gardose na biglang nagpaseryoso sa dalawa niyang mga kasama. At ito na ang simula ng kanilang screenings para sa mapipili nila. Dagdag pa nga nito.